Magandang hapon po, Yusek. Can you describe what happened earlier? When did the president learn about the rally in EDSA? How did he learn about it? What was his reaction? Was he also surprised? Yung rally kaninang madaling araw ay nabigyan naman agad ng impormasyon ang Pangulo. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am? Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakakaapekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa. Ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority? Ganun pa rin, maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Pero dito po sa Malacanang, may nakita po ba tayo na dahilan para mas maghigpit ng security? Naka-heightened alert po ba yung Presidential Security Command? Nagmo-monitor po ang Pangulo. Nagmo-monitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta. Does Malacanang see this as a threat, ma'am? Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas. Yung sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. How grave is in the eyes of Malacanang? Why did the President deem it important to or deem it fit to cancel several events this morning? Dahil nga po, Pangulo ay kailangan mag-monitor. Unang-una, ano ba yung impact? Grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact, hindi lang para sa palasyo, kung hindi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagrarally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho o pumunta ng mabilisan sa ospital.